Good morning, good morning, good morning. It's Monday morning at live po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Good morning mula po sa Pilipinas. It's time to rise and shine. Dahil Monday morning po ngayon, start your day right. Umpisahan po natin sa isang taimtim na panalangin at pagtatagubilin para tayo po ay humingi ng gabay sa ating mga paggawa. At dito po sa atin pong Good Morning Kuya program, every Monday ay nakakasama naman po ninyo kami dito sa ating segment na Rise and Shine. In a little while, makakasama pa din natin ang iba pa natin pong mga co-host dito po sa ating programa. Pero at this point, makakasama natin po naman ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Hala-Hala Rizal Chapter upang tayo po ay sama-sama namang sumaklolo sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong sa dako po na yan. Naroon ang ating representative sa Hala-Hala Rizal, si Brother Carlos Del Rosario. Brother Carlos, magandang umaga sa inyo. Good morning, rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine! Maging sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programa. Salamat po sa Diyos, Kuya! Dahil minsan pa po, tayo ay muling aabot sa ating mga kapatao na nangangailangan. Salamat po sa Diyos! Back to you, Kuya! Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Bago tayo magpatuloy, ay narito muna po ang isang putahe na sikat sa Mexico, sa Cuba at sa Pilipinas. Ang putahe na ito, kung tawagin po nila ay picadillo. Paano ba itong niluluto? Panoorin natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Magluluto tayo ngayon ng Spanish-inspired dish. Nox naman! Pang-international ata yan. International talaga kasi ang luluto natin ngayon ay picadillo. Ano? Picadillo. Ano yan, Uncle? Picadillo. Parang giniling. Diyan ka magaling. Tara, magluto na ta. Let's cook it right! Ingredients: 5 tablespoons cooking oil, 2 medium-sized potatoes, small cubes, 1 whole garlic, minced, 1 whole medium-sized white onion, minced, 3 red tomatoes, small cubes, 1 kilogram ground beef, 3 bay leaves, 375 ml tomato sauce, 1 tablespoon brown sugar, 1 tablespoon ground black pepper, salt to taste, 1 cup beef broth, 10 boiled quail eggs, 1/4 cup raisins, 250 gram mixed veggies, contains of carrots, corn, and green peas, 10 green olives. Sa isang mainit na kawali ay gisahin ang small cubes potatoes hanggang sa mag-toasted color, then set aside. Sa kaparehong kawali ay hinaan ang apoy at magdagdag lang ng mantika at saka ilagay ang minced garlic, gisahin lang hanggang sa mag-golden brown at saka i-adjust ang apoy into high heat at isunod ang minced onion at diced tomatoes, gisahin lang ng mabuti and then hanguin at iset aside. Sa malinis na kawali na may mainit na mantika ay ilagay ang ground beef at tutuin lang hanggang sa mag-toasted brown ito. Saka ilagay ang sinet aside na garlic, onion at tomatoes at saka haluin lang ng mabuti. Ilagay ang laurel leaves at saka tomato sauce. Haluin lang at takpan for 10 minutes.
minutes ay ilagay ang sugar, ground black pepper, salt to taste, at ang beef broth. Haluin lang at takpan for 5 minutes. Sunod naman ay ilagay ang boiled peeled quail eggs, raisins, mixed veggies, small cube potatoes, at green olives. Haluin lang ulit at takpan for 3 minutes and then serve. Ayan, luto na yung ating picadillo. Mga kasambahay, alam nyo ba na ang picadillo comes from the Spanish word picar, which means to mince. Tara, kain na tayo. Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Sa ating pong Wonders of Creation, alam ba ninyo, gaya po ng fingerprints ng tao, walang dalawang tiger ang magkatulad ng kanilang mga stripes o guhit sa katawan. Pero ano ba ang kahalagahan ng stripes na ito ng mga tiger? Panoorin natin sa ating pong Wonders of Creation. Isa sa pinakakamanghamanghang hayop at kinatatakutan din ng mga tao ay ang biggest cat sa animal kingdom, ang mga tigre. Ang popularity ng mga hayop na ito ay naka-engrave na sa kultura at sa mga sari-saring paniniwala ng mga bansang pinamumuhayan nito. A symbol of strength and bravery to some places. Halika at pag-usapan natin ang mga malalaking pusang ito. Hindi karaniwang kaalaman na ang mga stripes ng mga tigers are unique to each individual tiger para itong fingerprints ng mga tao na walang kapareho. These same stripes help them camouflage in their natural habitat para makablend sila sa kanilang surroundings. Through this, mahihirapan ang kanilang prospective prey na makita o ma-detect sila. Nasa endangered status ang numbers ng mga tigers. Ang mga stripes ding ito ay nakakatulong sa mga scientifico na ma-monitor sila individually sa wild as these stripes are the tiger's own identity. Ang roar ng isang tiger ay maaaring marinig almost 3 kilometers away. Paraan ng kanilang pakikipag-usap sa ibang hayop sapagkat sila ay mga solitary animals. Hindi sila nakikihalubilo ng malapitan. Naninirahan silang mag-isa sa kanilang territory. Kaya ang mabangis na sigaw ay maaaring magpahiwatig ng pag-aari ng teritoryo o babala sa kapwa tigre. Aside pa sa iba't ibang paraan ng vocalization to mark their territory, ang ihi o urine, tae o feces, at scented scratches o kalmot sa mga puno ay nag-i-establish ng ownership sa lugar. Sa gabi lang nag-hunt ang mga tigers ng tahimik at mag-isa. A good swimmer, may full speed na up to 65 kilometers per hour at hindi mapili sa mga prey basta source ng karne. Ay ang mga katangian nitong nagpapatunay na isa sila sa mga apex predator ng animal kingdom. Matagal na rin na naninirahan sa mundo ang mga tigers. The oldest fossil found in China dates back to 2 million years ago. Through time, nakapamumuhay sila sa pamamagitan ng pagkain sa humigit kumulang 85 different small and large animal preys. Sadly, their numbers went down sa paghahunt sa kanila ng mga tao because of their reddish-orange with black stripes fur coat. Sa wild, tinatayang may 3,900 na lang ang mga tigers sa mundo. Hindi na uubos ang mga tuklas nating mga kaalaman mula sa kapaligiran, sa mga hayop man at sa mga halaman. Maging mahusay lang tayo ng mga mananaliksik ng mga kaalamang hinggil sa environment at ang mga nakatira dito. Ang lahat ay naghihintay lamang na matuklas at patuloy na magpapatunay ng wonders of creation.
Nadiskubre po ng mga eksperto na kung mas mahaba daw ang hikab, ay mas malaki daw ang utak ng isang hayop at maging ng mga tao. Mahaba ba kayong maghikab? Pero bakit kaya? At ano ang mga dahilan? Bakit naman tayo humihikab? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Matagal ka din bang maghikab? Alam ba ninyo na may mga pag-aaral na kapag matagal humikab, ay mas malaki ang utak? Sa isang pag-aaral na obserbahan ng tao ay mas matagal maghikab para sa mga hayop. Ito ay iniuugnay sa teorya na ang paghihikab ay isang paraan para mag-cool down ng utak. Kaya ang tagal ng paghihikab ay depende sa laki ng utak. Dahil mas matagal ang oras para mag-cool down kapag malaki ang utak. Kapag nagbubuka ng bibig para maghikab ay nakatutulong ito para lumakas ang daloy ng dugo sa utak. Ang pagdaloy ng dugo sa utak ay nakatutulong sa pag-cool down nito. Bukod dito, naobserbahan din na ang paghihikab ay nakatutulong sa paglaki at sa maayos na paggana ng utak. Kaya kapag naghihikab ka, huwag mong pigilan dahil bukod sa paraan ito para mag-refresh ang ating utak, ito ay reminder din na ang ating utak ay nilikha ng isang matalinong manlilikha. Now you know! Alam niyo po, ang isa sa pinakamabisang paraan para makaiwas tayo sa masama, yung anyo pa lang, layuan na natin. Pero ano ang mga paraan para naman ito ay ating magawa? Panoorin niyo sa ating You Can Do It. Laganap sa panahon ngayon ng maraming kalayawan, tukso o anumang anyo ng masama. Maging ito ay sa mga nakakasama natin o sa mga nakikita natin sa social media. Kaya ano ba ang mga tips upang makalayo tayo sa bawat anyo ng masama? Identify negative influences. Pakiramdaman kung ang iyong paligid o ang iyong mga nakakasama ba ay nagdudulot sa iyo ng mabuti o kung ikaw ba ay napapasama. Surround yourself with positive people. Makisama sa mga taong mabuti ang intensyon sa iyo at mga taong tutulungan ka na mapabuti. Stay true to your values. Know your values and priorities and let them guide your decisions. Limit exposure to negative environments. Iwasan ang mga lugar o mga tao na hindi nakakabuti sa iyo. Seek support if needed. Kung ikaw ay nahihirapan sa sitwasyon, humingi ng tulong sa iyong pamilya o mga kaibigan. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, pero kaya nating iwasan. Lagi nating isipin ang ikabubuti natin, lalo na sa panahon ngayon na talamak ang mga anyo ng masasama. You can do it! Balikan na po natin ang ating mga kapatid naman sa dako ng Hala-Hala Rizal sa atin pong patuloy na pagnanasang makasaklolo sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. At sama-sama po naman nating aabutin kasama ang members ng Church of God International o MCGI, ang ating mga kababayan dyan sa lugar na yan. Balikan natin si Brother Jolitz Matangat. Brother Jolitz, good morning, rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine! Nandito po tayo ngayon sa munting paraiso ng Rizal, ang Hala-Hala, upang muling makaabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Ang Hala-Hala Rizal, Kuya, ay maituturing na maliit na bayan sa Rizal. Ang ating aabutin ngayon sa araw, Kuya, ang ating Hala-Hala Federation of Women's Club o JFWC. Ang grupong ito ay nasa 2,000 na po na member sa 11 barangay ng Hala-Hala. Ito po, Kuya, sa tuwin ng kaagapay o katulong ng ating mga PNP dito sa kanilang lugar, lalo na po sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa kanilang paligid. At ngayon, Kuya, makakasama po natin ang manager ng Hala-Hala Federation Women's Club, si Ma'am Teresita Vidalio. Ma'am, dito po tayo.
Good morning po, Ma'am Teresita. Ma'am, kamusta po ang Hala-Hala Federation Women's Club? Ay, okay naman po. Ayos lang po yung aming pagsasamahan, nagsusunuran bawat isa, at maganda po ang patakaran namin ang makatulong sa aming samahan, sa aming mga kababaihan. Kaya humahanap pa po kami ng makakatulong pa at mapalawak namin ang mga livelihood program na sa ganon ay mas marami pang kababaihan ang aming matulungan. Salamat po sa MCGI na nakarating kayo dito sa pamamagitan ng bumubuo ng PMP at kami ang napili na isa sa mapagkakalooban ninyo nitong mga kailangan namin sa aming project proposal na meat processing. Malaking tulong po para sa amin. Salamat po sa Diyos, Ma'am Tess. At ngayon, Kuya, ipagkakalob na po ng mga kapatid natin sa MCGI ang kanilang munting kahilingan upang makapagduktong po sa kanilang mga pangangailangan. Ma'am, baka may mensahe pa po kayo sa MCGI at ay kay Kuya Daniel. Baka may mensahe pa po kayo. Lubos-lubos po ang aming pasasalamat. Hindi matatawaran ang pasasalamat namin. Andyan po yung mga kasama namin, mga kababaihan na silang saksi sa tulong na ibinigay ng MCGI. At salamat po sa bumubuo ng MCGI. Narating ninyo ang bayan ng Hala-Hala, isang simpleng bayan, pero maipagmamalaki po namin na paraiso ng Rizal. Salamat po sa Diyos, Ma'am. Kahit ang inyong lugar ay malayo, pag talagang gagawa ka ng mabuti sa tulong po ng Diyos, kailangan talagang abutin po yan. Lalong-lalo na sa ating mga kapwa, kagaya nyo pong nangangailangan ng tulong. Ngayon po, Kuya, makakasama din po natin ang ating katuwang sa public service, ang Rizal PNP, si Police Captain Jacqueline Rochem de la Puente, ang hepe ng Hala-Hala. Ma'am, good morning po. Ito po tayo. Ma'am, baka may mensahe po kayo sa Hala-Hala Federation Club. Magandang umaga po. Sa atin pong mga masayang members ngayon ng Hala-Hala Federation of Women's Club, pinangungunahan po ni Ate Tess Vidalio. Nawa po ang ipinagkaloob ng MCGI at sa tulong na din po ng UNTV at sa pamumuno po ni Kuya Daniel Razon. At syempre po, katuwang niyo po ang PNP. Nawa po ito po ay inyong pagkaingatan, gamitin sa maayos, at gamitin po ninyo sa maayos para po sa inyong ikabubuhay. So sa bumubuo po ng MCGI, headed by Sir Kuya Daniel Razon, maraming salamat po. Salamat po sa Diyos, Ma'am Jacqueline. Kuya, ang PNP Rizal ay palagi po natin nakukutuwang, lalo na sa mga kapwa-tao laging naghahanap po ng pangangailangan. Bukod doon, Kuya, magbibigay din tayo ng grocery packs mula sa MCGI Free Store para sa ating ilang mga kapwa-tao na nangangailangan at libreng almusal. Kuya, mayroon din po tayong libreng blood pressure na makakasama po natin sa tuwing ng paggawa po natin ng mga event, ang MCGI DRT. Salamat po sa Diyos, Kuya, sa Panginoon sa palaging paggabay po sa inyo at sa mga kapatid po dito sa Hala-Hala chapter na palagi din katuwang sa paggawa ng mabutis lalo na sa ating mga kapwa-tao. Kuya, bago po kami magpaalam, nais po namin munang bumati kasama po ang ating mga kapatid sa Hala-Hala MCGI chapter. 1, 2, 3! MCGI cares, MCGI shine, to God be the glory. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Brother Jolitz. Diyan po sa Hala-Hala Rizal. Sa ating mga kapatid rin, salamat po sa inyong patuloy na masiglang pakikipagkaisa para tayo po ay makaabot at makatulong sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Once again, keep on shining and keep on caring. Sa ating laban lang, tunghayan natin ang kwento ng kasipagan ng isa nating kababayan na nagpasimulang magnegosyo sa halagang 1,000 piso. At ngayon, meron na siyang tindahan ng longganisa. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang.
Ako po si Kelvin Gelidon, 37 years old. Nakatira dito sa Imo City, Cavite. Ang hanap buhay ko po dati, namamasada rin po ako ng jeep. Tapos side lane po na nag-aalok din po ng longganisa. Pero hindi pa po kami talaga yung gumagawa ho noon. Kumukuha po ako sa biyenang ko. Tapos doon nag-start na paalok-alok po ng longganisa. Hanggang unti-unti po, medyo pagka natikman na po ng customer, bumabalik po, umu-order po ulit. Hanggang sa itinuro na po ng biyenang ko yung procedure po, paano talaga yung step by step ng paggawa po talaga nito, hanggang sa magkatuloy-tuloy na po sa ngayon. Nag-start po kami sa 1K at mula naman po noon sa awa ho ng Diyos, unti-unti ko kasi yung mga customer po kahit po papaano may bumabalik-balik tuloy-tuloy kahit po pa konti-konti hanggang sa awa po ng Diyos, ito pong mga bandang huli po na taon, buwan, nagkakasunod-sunod na rin po yung order. Kaya napag-usapan po namin ng misis ko na bakit naman hindi natin subukan, i-online naman natin. Pagkatapos may label, may pangalan, may contact number, doon po talaga siya nagsimula. Pagka meron na pong order po ng longganisa, halimbawa dumating po yung order po ng gabi, ang gagawin po namin, kinabukasan, pupunta na po ako doon sa suki namin na binibilan po talaga ng giniling, ng baboy, na pagkabili po namin po noon, mga after 2 hours sa umaga, titimplahan ko po ngayon po yun kasi minamarinate po muna. 9, 10 hanggang 12. After po yun na timplahan, ang susunod naman po, yung bawang po niya, magbabalat naman po kami. After po mabalatan yung bawang, doon pa lang po namin talaga masisimula na timplahan po, depende po sa flavor na gusto po ng customer. After po na matimplahan po yun, mahiwa-hiwalay, doon na po, masisimulan na po namin yun ng gabi. Minsan, itutuloy naman po namin ng kinabukasan po yun. Yung pagsusulot na po, isusulot siya din sa loob, tapos tatalian. Maghapon po yun, packaging na po yun. Yung pong kinabukasan, pangatlong araw, doon naman po yung delivery naman po. Sa worst experience, minsan meron pong nadidili po yung bayad po ng reseller. Meron pong pagkakataon po na sa 10 kilo po yung order, pero wala na talaga pong bumalik na payment. Unang-una, dinadaing na lang ho namin sa Diyos para wag ho siyang tuluyan na malugi. Yung konti ho na naitatabi-tabi, yung po ulit yung ipampupuno po namin, ipansisimula po ulit, na panduktong po dun sa natitira po na puhunan para magpatuloy po ulit po siya sa awa at sa tulong ho ng Diyos dito po sa longganisa. Nakukuha naman po yung ambayad po sa kuryente, sa tubig, sa renta po ng bahay po, at pati po yung iba po hong mga bayarin po namin. Tapos sa awa ho ng Diyos, pati po yung kahit papaano po, pa konti-konti, pang tawid gutom po. Awa ho ng Diyos, sa pamamagitan po nun unti-unti, ang isa sa naipundar po namin, ito pong e-bike po namin na ginagamit po talaga pan-deliver po ng longganisa. Pero dahil nga po may mga customer na po, may mga suki na bumabalik sa longganisa, ginagamit na po namin siya para naman ipakilala yung isang business din naman po na laundry na kakasimula pa lang po, mga ilang buwan pa lang din. Siguro po sa ngayon, meron na pong 4 na maglilimang taon na nagbebenta po kami ng longganisa, kami po ng misis ko. Sa nararamdaman ko, wala naman dapat na ikahiya pagka ang hanap buhay naman ay marangal. Hindi naman po tayo nagnanakaw o ano pa man, sa awa at sa tulong ng Diyos ay sinisikap natin na makapaghanap buhay po ng patas po sa kapwa-tao. Pinagpapasalamat ko naman po na sa awa at sa tulong po ng Diyos, nararamdaman po namin sa patuloy po na paggugol ng panahon, ng lakas sa hanap buhay na to, andun naman po yung pag-alalay ng Diyos at hindi naman po pinababayaan sa awa at tulong. Ang may papayo ko po, basta po meron po kayong naisip na hanap buhay na alam naman ninyo na marangal, alam naman po ninyo na maayos, kahit medyo mahirap minsan sa katawan, pero tuloy-tuloy lang po natin. Pagka napagtiyagaan po natin, kasama po yung sipag, una-una po yung awa ho ng Diyos para
makakita ho natin yung magandang resulta nung hanap buhay po na naiisip po natin. Ipagkatiwala po natin sa Diyos yung lahat po ng ating ginagawa at lakipan po natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa atin naman pong viewpoint, isang issue po ang ating muling itinanong sa ating mga kababayan. Sinong tao para sa kanila ang kanilang hinahangaan? Ikaw, sino ang hinahangaan mo at anong katangian ang nagustuhan mo sa kanya kung kaya siya ay iyong hinahangaan? At pakinggan din natin ang sagot at ang payo ng banal na kasulatan kung sino naman ayon sa Biblia ang dapat nating tularan kung ibig natin na sumunod sa Diyos. Si mama po. Kasi po sobrang bait po ni mama, sobrang mapagmahal po siya. Then lahat po ng mga gusto po namin binibigay po niya. Hindi po siya napapagod na mahalin kami araw-araw. Tsaka lagi po niya kaming pinapaanlahanan na mag-iingat kami at tsaka gawin namin yung mga masasayang bagay, pati yung mga bagay na gusto po namin. Sinong tao ang hinahangaan mo? Anong katangian ang nagustuhan mo sa kanya at bakit po? Ayun po. Ang taong hinahangaan ko is yung close friend ko po na pangalan ay Annie. And ang katangian po na pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung personality po niya, which is, ayun po, super caring in general, super sweet po, and super mapagbigay. Yan po yung gusto kong ma-adapt din na karakteristik niya. Sinong tao ang hinahangaan mo? Anong mga katangian ang nagustuhan mo sa kanya at bakit? Si boyfriend po, kasi po, siya po yung one of the reason po na hindi po ako nag-give up kasi po, pinupush niya ako sa mga bagay-bagay na akala ko hindi ko po kaya, ganun po. Kaya siya po yung reason and yung special sa akin. Sinong tao ang hinahangaan mo? Anong mga katangian ang nagustuhan mo sa kanya at bakit? For me, yung father ko po kasi nagsakripisyo po siya sa abroad and na yung effort po niya, and he always encouraging me po na magsipag po sa pag-aaral at may makamit po sa buhay kasi mahirap po maging mahirap. For me naman po, yung taong hinahangaan ko is si mama po kasi magaling po siya mag-balance financially, which is kabaliktaran ko naman po, and gusto ko po ma-adapt yung ganong characteristics ng mother ko. Same lang din po ng sagot niyo po. Kasi po yung mga minsan po kapag hindi ko na po kaya sa may schoolworks po, tinutulungan niya po ako. Siya rin din po yung special person to me. For me, si Gio Ong po, yung vlogger po. Kasi po mabait siya, then parang mature po ng utak nila. Tapos po yung nasa paligid po nila, lagi pong good vibes. Tapos po yung pagka walang-wala na po ako, tapos pagka yung nasa down era na po ako, nandiyan po sila para po i-cheer kami po. Tapos para po mawala rin po yung takot tsaka yung kaba na nararamdaman namin. Sa akin po yung parents ko po kasi po binibigay po nila lahat sa amin po. Tapos ginagawa po nila lahat. Yan ang may message. Ayun, po. Thank you po, ma'am. Kasi lagi po kayo nandiyan para sa amin. May message po ba kayo para sa kaibigan nyo? Pray po sa mother niyo. Ang message ko po kay mama is very thankful po ako sa kanya na kahit padalas po kami hindi nagkakasundo, iniintindi niya pa rin po ako. Sa akin po, gusto ko po maghingi ng sorry kasi kanina po, hindi po kami nagpapansinan ng ayos. Ayun po. Ayun, sorry po. Pero thank you sa friendship po. May message po ba kayo? Ang message ko lang po sa kanya, tuloy-tuloy lang po yung pag-aaral. Huwag pong papabayaan, kasali pa naman po sa top.
May message ka doon para sa inyo. Thank you, Ma, Pa. Kasi po binibigyan niyo sa amin lahat. Ingat po kayo palagi. Message ko po sa kanya, maraming salamat po kasi kapag po walang-wala na po kami, ang dami po naming fam po, madami po kami. Tapos pag walang-wala na po kami, nandiyan po sila para tulungan po kami sa mga sinasabi po nilang advice. Lagi po kami natutulungan. Ayan, message ko sa'yo na sana mag-ingat ka palagi and God bless always and sana umuwi ka na ng maaga. Matinee idol. Ito ay ang hinahangaan ng tao na lalaking celebrity o artista na karaniwang leading man o bida sa pelikula. Hinahangaan ng matinee idol dahil sa kanilang good looks at pagiging magiliw sa kanilang fans. Pero kung Biblia ang tatanungin, sino nga ba ang ating dapat tularan? Sa pag-ibig ba ni Kristo, inuuna ang sarili? No? Pakinggan nyo sa isang talata ng Korinto. Unang Korinto, 10:24, basahin natin. Huwag hanapin ninuman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Ayan. Hindi mo uunahin yung sarili mo eh. Ang uunahin mo, yung ikabubuti ng iyong kapwa. Ikoma natin sa 33. Diyan din. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mangaligtas. Tuloy. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Ayon, ang tinularan pala ni Pablo, si Kristo. Paano ang pagtulad niyang ginawa kay Kristo? Gaya ko rin naman, na sa lahat ng mga bagay, sabi ni Pablo, ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao. Hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Tumulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. De si Kristo pala, ang hinahanap muna yung sa iba kaysa sa sarili niya. No? Inuuna niya yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili niya. Kaya nga nang umibig siya, ibinigay niya yung kanyang sarili hanggang sa kamatayan. Hindi niya inuna yung kapakanan ng kanyang sarili. Ganun ang ginawang pag-ibig ni Kristo. Basahin natin sa Efeso, sa Kapitulo 5, versikulo 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kanya. Yan ang pag-ibig na ginawa ni Kristo. Isinakripisyo yung kanyang sarili dahil sa iglesia. Hindi baling siya ang mapahamak, hindi baling siya ang mapatay, hindi baling siya ang managot sa kasalanan ng kapatiran. Mailigtas lang niya ang iglesia. Binili niya pati ang kasalanan ng iglesia. Tinubos niya ang kasalanan ng iglesia, ang katotohanan. Ganon kung umibig si Kristo. Iyon ang sinasabi niya sa mga alagad. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo na hindi ko inuna yung sarili ko, ganon kayo mag-iibigan sa isa't isa. Sabi sa Biblia, ipagpauna ng isa't isa ang iba. No? Pakinggan nyo. 12 Gs ang pag-ibig sa bagong tipan, iba eh. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Hindi mo ipagpapauna yung sarili mo. Ipagpapauna ng isa't isa ang iba. Uunahin mo pa yung kapwa mo eh. Sa pagmamahal na itinuro ni Kristo, hindi ka gaya sa matandang tipan, ibigin mo kapwa mo gaya ng iyong sarili.
hindi mawawaglit yung sarili mo, mauuna mong ibigin pero sa kay Kristo, ipagpapauna mo yung iba Iibigin mo muna sila bago yung sarili mo Gaya ng ginawang example o ehemplo ni Kristo. Sa atin pong patuloy na layunin na makahikayat na ang ating mga kapwa-tao'y gumawa ng kabutihan at maipalaganap ang pag-ibig sa ating mga kapwa-tao, samantalahin natin ang bawat pagkakataong mayroon tayo na gumawa ng mabuti. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Nahulog yung tinapay ko. Gutom na ako. Sige. Palitan ka na mo pagkaon, Nay. Salamat po. Sige, palit kami pagkaon, Nay. Balik kami, Nay. Balik kami, Nay. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Init ra ba ni Nay? Napoy tubig diri, Nay. Kabalo man may nga limited po damong kanang allowance pero unsa na lang kaya sila nga naara diri sa streets bitaw. So bahala nag kanang among baon ang ma-compromise. So okay ra nga basta kay nakatabang mi kay nanay. Sa panahon karon lisod gyud ang panginabuhi and all. So wala man say mali if mo help bisag ginagmay lang. Ground pork time. Okay ra na. Ay napay isa na kung gusto ka. Napay pantry na ina. Anay na imo na pamplitin imo unya na pauli na. Para di na ka maglakaw na inar kay bitbiton. Salamat po. Ito na mi, Nay. Salamat po. God bless, Nay. If namugod kay makita ngayon nana kay kanang murag ma-relate na ko siya sa akong relative. Kanang what if kanang akong family ang mahitabo ngayon ani na kanang what if kami ang nagkalisod. So wala lang ako lang siya ma-relate into my own kuan. Kanang wala may bayad ang kanang mahimo kang butan bitaw in everyday. So punta na pod nga ang kanang makita pod ani nga series magbuhat lang gud og maayo regardless if nabay camera or wala. Be kind and respect kanang we all deserve to be respected and wala man po'y mali if magbuhat tag maayo. Hey. Ayan na lang. Nagpalit. Kaya butang na lang. Palit. Sudan kanon mo lang. Kanon ba? Salamat po sa Diyos. Ayun na lang. Ayun na. Kahit nag-iisip ka na baka di mo kaya ni tumulong pero tulong po talaga. Magaan sa loob na natulungan si Nay tapos ang sabi niya, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Kaya ayun, nakakagaan ng loob. Ay, nagbayad ba ako? Hindi na ako yung nagbayad ba? Ala kaya? Ako yung nagbayad sa Nay. Ay na, ako na bayad sa kanya. Di mo na lang. Salamat po sa Diyos.
Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ginawa niya akong way para makatulong sa iba. Una-una sa lahat, ang nagbibigay talaga is si God. Kaya, ayun, magandang tumulong. Masaya, happy lang. Uy! Nanhag. Salamat po. Salamat talaga. Bantay. Yan eh. Siguro at least man lang in a simple way, bahalag sa kagamay na pag makatabang ka sa lain tao, so hindi po siya sa imo. For me, na siya impact sa imo emotionally na blessing siya in a way nga kanang mugaan mo gid mong pakiramdam nga makatabang ka sa lain tao. Ikuan nga po nato ang humanity of kindness ka spread nato. Kanang dili bitaw ta makalimot na we all human beings and dapat magtinabangay ta. Kaunsa, nahulog naman ay mong pan. Nagutom na kasi ako, ma. Ay, mao. Sige, kaunsa. Kain ka na. Yung parang walang-wala ka tapos yung feel mo na parang walang tumutulong. Pero may way kasi si God sa time na yung parang hirap na hirap ka na. Pero meron pa rin talaga ng mga tao na handang tumulong. May nakita ko ulit mga ganyan sa tabi, anong gagawin mo na? Tulungan po siya. Kailangan nila ng tulong. Una lang Salamat po sa Diyos. God bless po. Sana pag may mga ganyan na mga sitwasyon, huwag kayong mag-atubili na tumulong. Sa mga parents naman po, is yun nga, sabi ko, turuan natin yung mga anak natin na maging mapagbigay. Pag ikaw na parents na matulungin ka, nakikita ng mga anak mo, pagdating ng panahon na magiging parents din sila, so yun din yung palang i-imply nila sa mga anak nila. Muli po aming paanyaya, mamayang gabi na po, pasimula na po ng atin pong mass indoctrination, alas 7 po ng gabi. Sana po ay mapaunlakan ninyo kami. Pag-aaral po ito ng mga doktrina, mga turo ng ating Panginoong Jesucristo, kanyang mga kautusan sa atin pong gagawing mass indoctrination. Mamaya po yan, 7 p.m. Philippine Standard Time. Ang Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya ay sumasa inyo naman every Monday, 6 o'clock in the morning. At patuloy po ang ating serbisyo publiko sa pamamagitan pa rin ng ating serbisyong bayanihan program, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 naman po ito ng hapon. At every Friday ay meron naman po tayong isinasagawang medical mission sa ating MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Bukas po ang MCGI Clinic at maaari kayo makapagparehistro from 5 o'clock in the morning to 9 o'clock. Yan po ang ating cut-off
9 in the morning. At huwag kayong mag-alala, mayroon naman tayong kaunting pangtawid gutom kung kayo po ay abutan ng almusal at tanghalian para po kayo ay atin namang higit na mapagsilbihan. Maraming salamat po at hindi pa tayo tapos. Mamaya po antabayanan ninyo ang pagpapatuloy ng Good Morning Kuya. Samantala, muli po kami nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Muli naming iiwan sa inyo ang isang awiting nagpapakita ng pangako ng Diyos na kakamtin ng sino mang susunod sa Kanya. Sa rendisyon ng awiting Hanggang sa Langit, narito si Brother Ralph Joseph Ramos para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po. To God be the glory and good morning. Mga taong nagdaan, parang kailan lang. Wala nang iyong hugasan ang mga kasalanan. Tawagin, inalis sa dilim. Puso ay binago, salo sa kahinangon. Kaya ngayon'y lumalapit sa iyo. Hiling namin sana'y tinggin ang nakayanan namin. Handog namin awit pasasalamat sa iyo. Buong buhay lakas ay aming ipaglilingkod. Ang pangako namin sa'yo, sa bawat saglit ng aming buhay, hanggang sa bawiin mo't pumanaw, hanggang sa langit tinig namin para sa iyo. Humihiling, tumatahik kaming alipin. Hawakan mo ng mahigpit ang mga kamay namin. Dagdagan
naritong lumalapit sa iyo. Hiling namin sana'y dinggin ang nakayanan namin. Handog naging awit, pasasalamat sa iyo. Buhay lakas ay aming ipaglilingkod. Ang pangako namin sa'yo, Ama, hindi ka lilimutan. Sa bawat saglit ng aming buhay, hanggang sa bawiin mo't pumanaw, hanggang sa langit tinig namin para sa iyo. Handog namin awit, pasasalamat sa iyo. Buong buhay lakas ay aming ipaglilingkod. Ang pangako namin sa'yo, Ama, hindi ka lilimutan. Sa bawat saglit ng aming buhay, hanggang sa bawiin mo't pumanaw, hanggang sa langit tinig namin para sa iyo. Hanggang sa langit tinig namin para sa iyo. Hanggang sa langit tinig namin para sa iyo.